Kyla POV. Mula ng araw na nanaginip si Kyla, ay ramdam niya ang mas lalong pag-aalaga, at pagmamahal sa kanya ni Benedict. Maigi niyang pinagmamasdan ang kanyang singsing na suot, hindi niya lubos akalain na magpo-propose ang asawa niya ng araw ding yun. At walang pagsidla ng sayang naramdaman niya that time. Akala niya hindi siya nito matututunang mahalin, pero mali pala siya dahil mahal na siya ni Benedict. Hindi lang mahal kundi mahal na mahal. Hindi man natuloy ang inihanda nitong surpresa sana sa kanya, dahil sa pag-iiyak niya, kaya sumakit ang kanyang tiyan, kaya imbis na dalhin sa lugar kung saan ito magpo-propose, ay sa hospital ang naging bagsak niya. Pero kahit ganun pa man, ay sobrang saya niya, dahil sa hospital din mismong nag-propose ang kanyang asawa. Laki ng ngiti natin Tinig iyon ni Colin na nakapagpabaling sa kanya sa kinaroroonan nito. Hi, bati niya dito. How are you my pangit? Baka naman nagpapagod ka ha. Tandaan ang sabi ng doktor bawal na bawal ng magkikilos. Kailangan pahinga muna, lalo na ngayon humihina na ang kapit ni baby, paalala nito sa kanya, na ikinasimangot niya. Opo, kita mo naman dito lang ako nakaupo diba? Mas okay na yan para sa iyo, at kay baby din yang ginagawa mo, sagot naman nito sa kanya. Yes boss. Teka nga pala asan na si Benedict? Akala ko ba kasama mo siya uuwi? Tak ang tanong niya dito. Kumunat naman ang noo nito sa naging tanong niya. Ha, ewan ko sa pinsan kong yun. Kanina pa ako nag-aantay sa labas ng hospital, hindi naman lumalabas, tinatawagan ko din, pero nakapatay ata ang phone, wika nito. Ha, pero di ba nagsabi siya sa'yo na sasabay na siya pauwi? Nagsabi, kaya nga ako nag-antay di ba? Pero namuti na ang mga mata ko kaka-antay doon, wala naman Colin naman, mamaya nag-aantay na pala yun doon. Tawagan mo nga ay wag na ako na lang, wika niya sa kaibigan, at mabilis na kinuha ang phone niya sa mesa. Kakakuha niya pa lang ng phone, nang tumunog ito, and it's a message from a unknown number, kaya mabilis niya itong binuksan at binasa. Wife, it's me Benedict. I left my phone at the hospital, can we eat out? Tell Colin to come with you. Let's eat together my treat. I am here at the Zirac Resto. Wait you guys here, love you. Oh, by the way I used one of waiter's cell phone, so I can reach you. Ibinigay naman niya ang phone kay Colin, at pinabasa iyon sa kaibigan. Wait, pupunta ba tayo? Tanong nito habang salubong ang kilay. Yep, nabasa mo naman diba? Leka na. No need na ako magbihis. Maganda naman ang suot ko, at maganda ako nakangiti niyang wika dito. Fine, let's go. Nalalaya naman siya nito, habang palabas ng bahay, hanggang makasakay ng sasakyan. Palabas na ang sasakyan nila ng gate, nang makita niya sa side mirror si Roan, na tila ba may kausap ito sa cellphone, at ang laki ng ngisi sa mga labi, habang maijing nakatitig sa paalis nilang sasakyan. Nakaramdam man siya ng kakaibang pakiramdam dahil doon, ay agad din naman niyang ipinagsawalang bahala iyon. Pagdating nila sa resto na sinabi ni Benedict, ay agad ding silang pumasok na dalawa, sinalubong naman sila ng isang waiter na andoon, at agad iginiya patungong mesa, kung saan daw pina-reserve ng kanyang asawa. Pero ganoon na lang ang pagtataka nila, nang wala naman doon si Benedict, kaya hindi na niya napigilan pang magtanong sa waiter na andoon. Excuse? Can I ask if where is my husband, yung nagpa-reserve nitong table? Tanong niya dito. Ay, si Sir Benedict po, lumabas po muna ma'am si Sir, at may nakalimutan daw po siyang bilhin para sa asawa niya, at kayo po pala yun, wika naman nito na ikinahinga niya ng maluwak. Anyway po ma'am kabilin-bilinan po ni Sir Benedict na pagdating niyo, ay ihain na po namin yung mga in-order niya pong food, baka daw po matagalan siya ng kunti, bawal pa naman daw po kayo magutom, wika pa nito na ikinangiti naman niya. Tumango na lang siya dito, habang ang laki ng mga ngiti sa mga labi. Hindi niya maiwasang hindi kiligin dahil sa kanyang asawa, palagi kasi siya nitong iniisip at ang baby nila. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pagkain na in-order daw ni Benedict. Kita naman niya ang paglaki ng mga mata ni Colin, dahil sa dami ng pagkaing andoon. Pangit, ano to bibitayin tayo? Nakangising tanong nito sa kanya. Baliw, kumain ka na, at alam kong gutom ka na, ikaw pa ba matako ka, pang-asar niya dito.
Kakain talaga ako no kanina pa tumutunog ang tiyan ko kakaante sa asawa mo, wika nito habang kumukuha na ng pagkain. Nangiti na lang si Kayla dahil doon. Kumain ka na pangit, at bawal malipasan ang buntis, mamaya lang nandyan na yung asawa mo, saad sa kanya ni Colin, habang punong-puno ang bibig ng pagkain. Hoy! Huwag magsasalita kapag puno ang bibig mo, siti niya sa kaibigan na ikinasimangot naman nito. Kumuha naman siya ng pagkain, at nag-umpisa ng kumain, habang pasilip-silip sa pintuan, baka dumating na ang kanyang asawa. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, nang nakaramdam si Kayla ng pagkahilo. She shook her head, baka sakaling mawala ang hilo na kanyang nararamdaman, pero imbis na mabawasan ay tila lalo pang lumalala iyon. Colin, mahinang tawag niya sa kaibigan. Pangit nahihilo ako, huling salita na narinig niya mula dito, bago siya mawala ng malay. Maigi niyang pinagmamasdan si Benedict, habang busy na nakikipag-usap sa mga polis na nasa bahay niya ngayon. Oh well, this is one of her way, para magawa ang mga plano niya. Maya-maya pa ay umilo ang kanyang cellphone, tanda na may pumasok na message dito. Kaya naman mabilis ang mga kamay niyang binuksan iyon. At ganoon na lang ang paglabas ng malawich ng ngiti sa kanyang mga labi, nang mabasa ang mensahe na ipinadala sa kanya ng kanyang mga tauhan. Finally, nagawa na din ang masamang plano niya. Wala ka ng kawala ngayon Kayla, she silently said to herself. Hilong-hilo nang magising si Kayla, ang sama ng pakiramdam niya, at pakiramdam niya ay merong nakadagan sa kanya. Kaya kahit sobrang antok pa ang kanyang nararamdaman, dahil sa hindi malamang dahilan, ay pinilit niya paring idilat ang kanyang mga mata. But her eyes got widened all of a sudden, when she saw the man who's beside her and hugging her tightly, habang ang isang paa nito, ay nakasandal sa may hita niya, kaya pala ramdam niya na may tila nakadagan sa katawan niyang mabigat, dahil yun sa kaibigan niya and it's Colin. Pero ganoon na lang ang gulat niya, nang makitang hubot-hubad ito. So she hurriedly looked at herself under the blanket, na tumatabing sa katawan niya. At ganoon na lang ang pagtutap niya sa kanyang bibig, when she saw herself naked too. Colin, sigaw niya dito, at sabay tanggal sa mga kamay nitong nakayakap sa katawan niya. Pupungas-pangas naman itong nagdilat ng mga mata. What's wrong? Takang tanong nito, na tila hindi pa rin nahihimasmasan. Colin, what did you do to me? Answer me. Naiiyak na niyang halos pasiga na tanong dito. Tila naman nagising ito ng tuluyan ng mapagmasdan ang hitsura niya, at ang hitsura nito, what happened? Bakit tayo nakahubad? May ginawa ba ako sa'yo pangit? Tanong nito nang may pag-aalala at kalituhan sa mukha. Hindi ko alam, asan tayo Colin? Oh my God, hindi pwede ta, naiiyak na niyang sabi. Wait Kayla, the last thing na natatandaan ko nung nahilo ako and that's it. Same here, ano to set up? Diyos ko, wag naman po sanang malaman ta ng asawa ko, she said while sobbing. Stop crying, baka mapano si baby, wait, we need to get dressed first. At baka abutan pa tayo ni Benedict na nasa ganitong sitwasyon, kung set up man ito, wika ni Colin na halata ng problemado sa sitwasyon nilang dalawa. Tumango naman siya, habang nagpupunas ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Colin hurriedly get off the bed, and get all their clothes na nasa sahig. Here, get dressed. Abot nito sa mga damit niya, na mabilis niyang kinuha, at saka tumayo para magtungo sa banyo, habang nagkatikip ng kumot ang hubad niyang katawan. Nasa may pintuan pa lang siya ng banyo, nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng kwarto, at iniluwa doon ang madilim na anyo ng asawa. Benedict, magkasabay na sambit nilang dalawa ni Colin. Nahawakan niya ng mahigpit ang kumot, na siyang tumatakip sa kanyang kahabdanan, samantalang si Colin naman ay natigil sa pagsusuot ng pantalon nito, nanginginig sa galit na sigaw ng asawa, at inisang hakbang lang si Colin, na halata ang gulat sa mukha, at binigyan ng malakas na suntok sa mukha. Oh my God! Tili ni Kayla, nang makitang nakahandusay na sa sahig si Colin, at pinapaulanan na ng suntok ng kanyang asawa. Benedict, stop! Sigaw niya habang natatarantang nagsusuot ng dress niya, wala na siyang pakialam kung pati bra ay hindi na niya naisuot sa katarantahan, na baka mapatay ng asawa ang pinsan nito. Nang tuluyang makapagbihis,
ay tinakbo niya agad ang asawa, at pilit itong inaawat. Benedict, please stop. Baka matuluyan mo ang pinsan mo. Please stop. Halos na mamaos na niyang sigaw dito, na tila hindi naman siya naririnig. Benedict please. Benedict, tulong. Sigaw niya, habang umiiyak na sa halo-halong nararamdaman niya. Wala na siyang ibang naisip para maawat ang asawa. At sa nanginginig niyang mga kamay, ay mabilis niya itong dinamba ng yakap. Please stop. Please. Pikit mata niyang sabi habang umiiyak. Naramdaman naman niya ang paghinto nito, at mahigpit na hinawakan ang mga kamay niyang nakayakap dito. You witch, don't you dare touch me. He angrily shouted, when he succeeded taking off her hands on his body. Natatakot man si Kayla sa nakikitang hitsura ng asawa, na tila manggangain ng buhay sa mga oras na yun, ay pilit niyang tinatatagan ang kanyang loob. Kahit pa gusto nang bumigay ng kanyang tuhod sa sobrang kaba, at takot na nararamdaman. Benedict, listen, let me explain please, pagsusumamo niya dito. Explain. For what? Para paikutin ako at pagsinungalingan mo na naman. Nanlilisik ang mga mata nitong sabi, habang dinuduro siya. No what? Nakakadiri ka. Nakakadiri kayo. Gaano nyo nakatagal ginagawa ha? Pag wala ba ako, siya agad ang pumapalit sa pwesto ko. Ano mas magaling ba siya sa kama? You are nothing but a dirty woman. Isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa mukha nito. Yan ba ang tingin mo sakin? Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo Benedict. This is set up. At kung sino man ang gumawa nito, for sure gusto niyang sirain tayo. Hilam sa luhang wika niya dito. Cut your lies. That is the truth. At kailanman hindi ko magagawang magsinungaling sa'yo. I said enough. Enough of your lies. Dahil kailanman hindi ako maniniwala sa isang taong katulad mo. Nanginginig sa galit na saad nito. Akmang hahawakan siya nito, pero huminto din at umiiling na tinitigan siya. Know what I feel right now? I wanna strangle your neck, but I will not gonna do that. I will never ever lay my hands to your dirty body. You are nothing but like a trash. Kung may isa akong pinagsisisihan, yun ay ang pinapasok kita sa buhay ko. Tila patalim ang bawat salitang banibitawan ni Benedict kay Kayla, na humihiwa sa puso niya. Nakaramdam ng paninigas ng puson si Kayla, pero ipinagsawalang bahala niya yun. What she wants right now, ay ang pakinggan siya ni Benedict. Believe it or not Benedict. Wala kaming relasyon ni Colin, if you will just gonna listen and hear me out, malalaman mong nagsasabi ako ng totoo, she said between sobang. Naghahalo na ang sakit ng puso, at puso niya sa mga oras na yun. Believe you for what? From now on I don't wanna see your face, and that in my house. Sigaw nito at tumalikod na. Malapit na ito sa may pintuan, nang takbuhin niya ito at yakapin. Pero ang hindi niya akalaing gagawin nito, ang hindi na paghandaan ni Kayla. I said don't touch me. Sigaw nito sabay alis sa mga kamay niyang nakayakap dito, at pabalibag siyang binitawan na ikinatumba niya, and worse tila napuruhan ang balakang niya. Naramdaman niya ang pagsidhi ng kirot sa may parteng puso niya, kaya binundol siya ng kaba at takot. Benedict, ang sakit, wika niya dito. Benedict ang baby natin, she hysterically said, nang makitang may umaagos ng dugo sa hita niya. Nakitaan naman niya ito ng pagkagulat, pero ngumisi din sa huli. Who said na anak ko yan? That's not mine. Benedict please help me, oh. Daing niya dahil sa sakit na nararamdaman, pangit, nang hihinang tawag ni Colin sa kanya, na ikinabaling niya agad dito. Call ang baby ko, please save us. Umiiyak niyang sabi. Wow! Oh hurry tulungan mo na ang mag-ina mo. Tutal anak mo naman yan. Benedict sigaw ni Colin dito, you will regret this swear to you. Saad nito nang tila mahimasmasa na, saka mabilis na linapitan si Kayla. As if I care. Pang-insulto pang saad nito, bago tumalikod, pero huminto din at nagsalita. Oh, before I forgot, just wanna say we're even. I don't love you. Everything that I've said and did for you is just for a show. I and Belle are getting married again, and we also having an affair just like what you two did. So it's a tie.
Anyway, thanks for this. Sabay pakita sa kanya ng pictures nila ni Colin, na magkasama sa higaan, kung paano nagkaroon ng litrato ang asawa niya, ay ang hindi niya alam. At least mas mapapadali ang annulment natin, he added then walked away. Gusto pa man magsalita ni Kayla, pero wala na siyang mahagilap na sasabihin, dahil nagdidilim na ang kanyang paningin. I will bring you to the hospital, please hold on pangit, rinig niyang sabi ni Colin, bago niya ipinikit ang kanyang mga mata.